Saksi sa Double The A! Vice President on trial. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Ako po si Joel Reyes-Obel. Ako naman po si Rowena Salvacion. Recap po tayo mga kapuso. Assessment sa Day 9 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahapon mga kapuso at gaya po ng nakagawian, tayo po'y nag-iimbita ng abogado para ho tayo'y gabayan sa mga naging pangyayari kahapon mga kapuso sa impeachment trial ni VP Sara mga kapuso. This time, ang ating mga kasama live pa rin sa studio mga kapuso. Walang iba kundi si Attorney Rodel Taton. Siya po ay law professor at dean ng Graduate School of Law ng San Sebastian College, Recoletos mga kapuso. Wala tayong kumbaga, Weng, hindi tayo mga pipitsugi ng inimbita natin dito dahil mga dean Naman. ang ating mga iniimbita. Pabatiin muna natin si Attorney Taton. Attorney, magandang umaga. Thank you. Kabila, sir. Yan. Yan. Magandang umaga. Magandang umaga, Weng and Joel. Magandang umaga sa inyong lahat. Salamat at Thank you sa nagkaroon kayo pagbibigay ng ng panahon. oras. No? Oo. Kami bisitahin dito. Pero siguro magandang unang tanong, Weng, ang isa sa pinaka-controversial na development na nangyari kahapon ay yung pagsasabi po ni Senator Judge Robin Padilla na one-sided ang prosecution. Yan ba'y isang patas na puna ng isang Senator Judge Attorney Taton? I think it was, for me, it was not a good comment because it shows his understanding of the role of the prosecution, the defense, and the judge. And alam naman po natin na as an advocate, kung ikaw ay nasa prosecution, talagang bias ka sa prosecution and bias ka na ma-prove ang articles of impeachment, no? And kung sa depensa ka naman, bias ka din kasi kailangan mong sirain ang credibility, for example, ng witness, ng evidence, and so bias ka on the part of the defense. I think what is being shown here, for example, is that statement can show the impartiality in some sense, or maybe lack of understanding of the role of being a senator judge. No, I mean, I was trying to look into the social media and I'm not sure kung nakakahiya or dismaya na makita ang comments na sinasabing ang senator judge who is supposed to understand that he is impartial, and he has to understand also that the parties presenting there in the trial are advocating for their causes, like proving the betrayal of public trust. Therefore, talagang bias sila, no? So yun. Kasi imposible na naman magkampihan yung dalawa, di ba? Okay. Adversarial nga daw ang proseso kahit sa korte or sa impeachment court, whichever, adversarial. Ibig sabihin talagang magkatunggali kayo. Tatayo kayo para sa prosecution at tatayo kayo para sa defense. Ang tanging dapat na magpakita ng impartiality, tama ba din ay yung senator judges? Yes, exactly. The senator judges should really show impartiality, neutrality, and at the same time, no? Kasi alalahanin natin that nagkaroon sila ng oath of political neutrality dapat dito. That's why kahapon, like we heard a statement when one of the senators mentioned, I think it was Senator Tulfo mentioned na kulang ang time ng majority, samantalang ang minority inaalaw. Pero sabi ng presiding officer, dito sa impeachment court walang minority, walang majority because we are supposed to be an impeachment court. Senator judge lang kayo, hindi kayo mga politiko dito. Yun, no? Oo. Alright. Okay. Go ahead. Sige. Ilan sa mga naging tanong ng mga senator judge kay NBI Director Melvin Matibag? Tapos na si Matibag. Yes, ano? last na kahapon yan. Ay kung meron na bang nakontrata na assassin, ano? Mismong si Senate President Sherwin Gatchalian ang nagtanong at mismong nanggaling sa mga pahayag ng bise ng kanyang ginawa ang pagbabanta, yung pong pagkontrata ng isang assassin. Mahalaga bang ma-establish yun para mapanagot, attorney, ang isang tao sa kasong grave threat? O tama yung sinabi ni Matibag sa pagsasabing consummated na po yung pagbabanta with or without knowing whether an assassin was contracted or not? And I think the testimony of Matibag really showed, halimbawa, kasi sinabi naman sa offer niya, he has to prove the patterns of behavior, no, or violent behaviors ng VP, ng Vice President of the Philippines, no. That's why
they were able to present halimbawa yung mga threats, and at the same time ang pagkontrata, and sabi niya 100% sure siya na may nakontrata na ang vice presidente na na-assassin, no? And at the same time they even looked into the statements of Mayor Baste Duterte during the Rage Coalition rally, no? And there were statements na sinabi doon which would prove na the patterns can really show as to the behavior of the vice president, and even reminded us of the event na nagkaroon ng pagsuntok ng vice president sa isang sheriff, no? And that's why kahapon I was also stunned by the statement of Senator Bongo on the fact that I mean, we are now looking at the question on whether ang mayor ba ang pwedeng magtigil sa isang sheriff na magpatupad ng lawful order of the court, or dapat ba ang korte lang mismo? Kasi alam naman natin na if the sheriff, that's part of the job of the sheriff to implement, no, the lawful order of the court. Pero gaano po ba kahalaga? Bakit kasi binabalik natin, nagtataka yung iba, bakit binabalik pa natin doon sa past, sa nakalipas na mga actuations ng Vice Presidente? Ano pong importansya na ipakita yon at yung pattern? Bakit kailangan samantalang nag-usal na ng threat ang Vice Presidente? And I think we have to remember that they are proving not only the facts na nangyari doon, no, sa threats sa Zoom meeting na na-publish sa Facebook, but also the pattern of behavior, no? And also we have to remember that this is a part ng central na pinag-uusapan natin dito ng investigation ng NBI. And the NBI, as we have learned, ay nagkaroon sila ng investigation. In fact, they were talking about the first investigation, the second investigation, and kung makikita natin may mga statements doon na, and even yung mga pinakita sa screen, no, na may mga affidavits na X, may mga naka-X doon, no? And kasi ang question nga doon sa kanya is, hindi ba na hindi ka pa NBI director during that time, na hindi ikaw ang nagpadala nito, yung mga ganyan. Pero yung bang ganung pattern, yung ba yung tinatawag na aggravating circumstance? Iba pa yon. Iba pa din yung aggravating circumstance pag sa criminal cases. Pag ang aggravating kasi nandyan, present sa isang crime, tataas ang iyong penalty. Correct. Yung ganyan. Pero here in this case, the pattern of behavior that is capable of doing these acts, violent acts, and could be tantamount to betrayal of public trust. In fact, when Matibag was asked yesterday, sabi niya, sigurado, no, and he's 100% also that there, and in fact, ang statement niya rightfully was consummated ang betrayal of public trust. Nagawa na isa katuparan. Okay. Pero pinakita yung konteksto nung Yes. yung pinapakita yung pattern of violence. Yung pambubuntal ng ating bise sa isang sheriff nung siya'y mayor pa ng Davao. Yung pangyayari daw po'y bunsod po ng pagtatanggol po ni mayor. Doon sa mga informal settlers sa mga ito. informal settlers na pinalalayas matapos magkaroon ng trahedya sa kanilang lugar kasi nagkaroon daw ng baha doon. At halos 30 ang namatay. Kaya sinasabi ho ng mga alamang kwento doon sa likod ng pangyayari na nakiusap yung mayor, si Mayor Sara, na wag mo nang palayasin kasi nga kagagaling lang sa trahedya. Pero ginawa pa rin daw. Yung bang pagpapakita ng buong konteksto ng pangyayari nagpapababa sa pananagutan ng isang taong nanakit sa kanyang kapwa. I don't think so, especially na there is a lawful order of the court, no, and as a vice president during her oath, no, as vice president, that she has to lawfully abide by the constitution and the lawful orders of the officers, no, including the courts, no, and plus the fact that she is a lawyer, na officer of the court as well, no? Correct, these are acts, and we have to be reminded also ng konsepto ng we are a government of laws and not of men. Kasi naaabuso ito kung minsan kasi ang mga local government mayors halimbawa, they can prevent the implementation of the laws. Okay. All right.
Si Attorney Taton po, si Dean Taton ang ating nakakasama sa palatuntunan. Siya po ay law professor at dean ng Graduate School of Law ng San Sebastian College, Recoletos. Marami ang nagre-request dito, Oo. Dean, baka pwedeng paliwanag daw po natin sa Tagalog yung ating talakayan. Siguro sige po, pipilitin po na. Hindi naman hirap mag-Tagalog po siya. Pipilitin po natin. Although Ilonggo po ako, pero Si Attorney Oo. Taton, no? Ilonggo lang po siya. medyo ilang no? siya sa Tagalog kasi Ilonggo pala siya. Okay. Oo, Tapos na, Weng, no? Yung Article 4. Last na. Kaya yung tanong ko ngayon kay Oo. Dean Taton ay, kung nasubaybayan niyo po yung kabuuan ng presentation ng Article 4, yung grave threat laban kay Pangulo, First Lady at kay dating House Speaker, may nakita ba kayong loose end? Meron bang kulang sa naging presentation ng Article 4 sa panay po ng prosecution? as to the grave threat, no, I think ang mga salita, no, ng mga witnesses ng mga taga NBI, dalawang agent and isang isang director, and now Matibag, the director, no, of the NBI itself, no, and sa kanilang mga statements na patunayan, ako personally sa pagtingin ko, na patunayan nila ang grave threats, and ang isang purpose din naman ng investigation doon, no, na nangyari sa NBI is to prove ang authenticity, no, Yes. or ma-authenticate ang broadcast, Mhm. ang video, and ang salita, no, ang pagsasalita ni VP Sara sa Zoom meeting na yon. And may mga ebidensya na nagsasabi na these people are present during that time, and although 6 lang yata sila or ilang tao lang doon ang pumunta sa pagpatawag ng NBI, no, and lahat sila may mga sinabi na nagpapatunay na nandun sila at nasabi ito, although mahabang video siya, 2 Correct. hours 2 and hours po. something, pero kung hindi pwedeng isantabi ang isang portion sa lahat, pero ang malaking bahagi doon sa sinabi ay tumatak, no, sa bawat nakakita ng video na yon. And with or without yung Las Cañas affidavit na sabi nga hindi naman na notarized, Notaryado, tsaka napanumpaan. hindi na panumpaan, tatayo na po yung hindi kailangan yung Las Cañas affidavit para maging mabigat yung grave threat. Ganun ba yun, Dean? And sinabi naman ng witness, no, nasabi nga nila na hindi naman ang purpose niya ay magpatunay ng statements ni Las Cañas, no, or ang mga contents ng sinabi ni Las Cañas, kundi ito ay nasabi din ng presiding officer. Nasabi niya the testimony of Matibag on the aspect ng kay Las Cañas, or should I say ang mga sinabi ni Las Cañas sa kanyang affidavit forms part only of the testimony ni Matibag to prove that there was an investigation tungkol dito sa behavior and pattern and sa threat, no, and violence. Yun. Okay, speaking of the Las Cañas testimony, Attorney, isa sa mga dahilan yan kung bakit nagkaroon ng one-sided comment, no? Si Senator Senator Robin Jets. Padilla. Although nilinaw po ni Senator Padilla, mga kapuso, na ang konteksto ng kanyang pahayag hinggil po sa one-sided comment na yan ay kaugnay po ng mas malawak na usapin ng pagkakapantay-pantay at pakikibahagi sa impeachment proceedings, partikular sa magkaibang sitwasyon ng mga testigo at mga senator judge na may kinakaharap na legal na usapin. Para ho maging patas po tayo, no? Yung kanya pong panig ay binigay po natin. Kaya lang hindi ko masyadong lubos na maintindihan, Weng, kung ano ibig niya sabihin dito. No? Pagkakapantay-pantay na pakibahagi. Anyway, mga kapuso, yung Las Cañas testimony, meron pang binahagi ang defense doon, Weng, na may perjurious behavior itong si Las Cañas, di ba? Kasi daw pa iba-iba yung Iba-iba statement. statement. Kaya- During that time na ito'y inimbestigahan din nung panahon ni Senator Lacson Totoo yan. several years back. Ano, Yes, So, gusto ko lang malaman, relevant pa bang buhayin yung issue tungkol doon sa pabago-bagong statement itong si Las Cañas para basagin yung kanyang pagkaka-include doon sa testimonya po ni Director Matibag. Pero bago sagutin ni Attorney Taton po yan, ni Dean Taton, si Attorney Rodel Taton po ating nakakasama, Law Professor, Dean ng Graduate School of Law ng San Sebastian College, Recoletos, mga kapuso. Yung assessment po natin doon sa Day 9
ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at sinasagawa mga kapuso. Pero tayo po ay magbibigay daan muna sa ilang mga paalala sa ating pagbabalik ang bagong-bagong balita.